Samantala, pagdiriwang ng National Disability Rights Week, ating tatalakayin kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs. Attorney Alava, magandang tanghali po. Good afternoon po, Sir Josh, and good afternoon po, Yusek Aboy, and good afternoon po sa lahat ng inyong tagapagsubaybay sa inyong programa po. Magandang hapon po. Attorney Alava, ngayong ipagdiriwang po natin ang National Disability Rights Week mula July 17 hanggang 23. Ano po ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito at paano po ito nakakatulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko tungkol sa karapatan at kakayahan ng mga persons with disabilities o PWDs? Tama po kayo, sir, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. Mahalaga po ito, mahalaga po ang pagsa-celebrate natin kasi we are promoting rights, dignity, kakayahan ng ating mga persons with disability at yung buong partisipasyon ng ating mga persons with disability sa community. And sinusulong po natin yung rights talaga ng ating mga persons with disability tungo sa isang inclusive society for persons with disabilities. Attorney, ano naman po ang tema ng ngayon ng ating National Disability Rights Week ngayong taon at paano po ipinapakita ng NICDA ang temang ito sa mga programa at advokasya ngayong taon? Bali, ang tema po natin ngayon, sir, ano kasi siya parang nag-change tayo to rights-based approach yung team natin for this year. So, ang tema po natin ngayon is Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, ang message po ng ating team po is like, lahat po dapat ng batas is manggagaling sa karapatan ng ating mga persons with disabilities. And with this, the implementation of all our disability laws towards an inclusive society for persons with disabilities. So yun po yung isinusulong natin na magkaroon po ng inclusivity sa lahat po ng parte ng bansa dito sa Pilipinas po para sa ating mga persons with disabilities. Alright. And Attorney, maaari niyo po ba ibahagi din sa amin ng mga highlights ng kick-off nitong celebration at ano po yung pinaka-importante mensahe ang nais ninyong maipaabot sa publiko mula po sa pagbubukas nitong selebrasyon? Yes po, sir. Yung highlights po natin kasi nag-start talaga tayo ng yung opening ng National Disability Rights Week is last July 17. But nag-start na po talaga tayo since early as July 3. Parang month-long celebration. But siguro po for brevity na yung mga programa pa na kasunod is today po meron tayong tinatawag natin na Biennial Recognition Awarding Ceremony and Partners Recognition Awards. So ina-awardan po natin yung mga extraordinary na mga persons with disability and mga partners natin na mga stakeholders with respect to promoting inclusivity for persons with disabilities. Tomorrow po is the wreath-laying activity natin sa paggunita natin with the National Disability Rights Week kay Apolinario Mabini, the father of of all persons with disabilities. And at the same time, sa 23 din po, there will be a Magna Carta for persons or seminar for persons with disabilities sa ating mga kapwa po sa DPWH. And then we have a Safe Spaces Act for All na nag-i-invite sa lahat ng mga children para mabigyan po ng education regarding mga bullying, mga discrimination and everything. And then nationwide approach naman po sa 24 po magkakaroon po sa Davao City ng Inclusive Job Fair. And then sa 25 po there will be a Workplace Diversity Sign Language activity. And then this coming 26 sa weekend po meron tayo sa UP po walk, run and roll activity. So kasama po natin yung mga persons with disability dito. And then sa Butuan City po meron din po another sa 28 po na inclusive job fair. So marami po talagang activities po for this celebration. Attorney, noong July 20, nagsagawa rin kayo ng Legislative Town Hall meeting kasama yung iba't ibang stakeholders upang talakayin yung mga panukalang batas at polisiya para sa persons with disabilities. Makikibalita kami ano yung pinakamahalagang issue at rekomendasyon na lumabas sa nasabing pagpupulong. Tama po, Yusek. So,
the NCDA led the legislative town hall meeting sa ating mga stakeholders. Kasama po dito yung Congress, National Government Agency, meron tayong mga persons with disability organizations, meron tayong civic society organizations, as well as mga different stakeholders natin na nakikibahagi dun sa mga legislative agendas natin. So meron po tayong mga presentations po doon, mga best practices such as City of Carmona, yung Kalinyakap program nila, i-present po nila. It was awarded also by United Nations na yung paano po yung ginagawa nila for inclusivity with regards to assessment up to papuntang employment. And then at the same time, yung plenary proper po natin, nagkaroon po tayo ng presentation with the different pending bills and laws with respect sa Senate and sa Congress. And then, nagkaroon ng workshop po, USEC, and then yung workshop po, nag-create po nag-generate ng mga recommendations with regards to implementation, policy development, and then preferably po, additional bills for our persons with disability tungo po sa inklusibong Pilipinas. And Attorney, kamakailan naman po ay nakipagtulungan naman ang NCDA sa TikTok upang magkaroon ng online direct reporting mechanism para po sa mga disability-related concerns. Can you give us some details about this? At paano po makakatulong ang partnership na ito sa pagprotekta at pagpapalakas ng boses ng mga PWD sa digital space? Tama, Sir Josh, no? We had a meeting together with the TikTok management kasi nga po nagiging rampant yung discrimination with regards to persons with disability in social media. And kamakailan po may mga different videos tayo na nakita na kinut siya, may mga binugbog po yung ating mga persons with disability. So we raised it to our social media partners. Isa po yun si TikTok po. So in the works po yung aming partnership, nag-usap po kami yung mga different mechanisms na gagawin with respect to protocols on how to take down videos, and then at the same time yung mga different steps that we could have together with the agencies sa amin po sa National Council on Disabilities na maprotektahan po yung dignidad ng ating mga persons with disability and ma-stop po yung discrimination and bullying. Nako, Attorney, binovolunteer ko na ho ang CICC para protektahan ho ang ating mga kababayang may disabilities, para protektahan ho sila sa digital space. Habang sinasabi ko ho yun, binibigay ko ho sa inyo ang pagkakataon para ho kausapin ang ating mga kababayan para ho sa inyong mensahe. Okay po. Thank you, Yusek. Inaasahan din namin po yung full support talaga ng mga different agencies with our movement with regards to bullying and discrimination. Anyway po, on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, we are inviting everyone to still celebrate with us the National Disability Rights Week. It's still ongoing, and then we still have our different activities. And please do go to our website, ncd.gov.ph, or our Facebook account, National Council on Disability Affairs, para po masubaybayan niyo po yung mga online po na mga activities namin. And Yusek and Sir, thank you very much for having NCDA, and mabuhay po kayong lahat. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ho ng inyong National Council on Disability Affairs. Thank you, Attorney. Thank you po.